Minsan, ang katahimikan ang pinakamaingay na tunog sa mundo. Ito ang katahimikang bumalot sa akin. Isang katahimikang masakit pa sa sigawan. Mas mabigat pa sa anumang pasanin. Nakatayo ako noon sa gitna ng aming gelateria sa Florence. Ang Casa di Sapor. Isang lugar na puno dapat ng tawanan ng mga bata at matatamis na usapan ng mga pamilya. Pero ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng freezer at ang tibok ng sarili kong puso, isang tibok na tila nagbabadya ng kabiguan. Ang aming gelateria, na itinayo pa ng aking lolo sa tuhod, ay unti-unti nang namamatay. Ang amoy ng sariwang gatas, vanilya, at chocolate na minahal ko mula pagkabata ay napalitan na ng amoy ng luma at pag-iisa. Sa labas ng aming bintana, nagniningning ang mga ilaw ng isang bagong bukas na international ice cream chain. Makukulay. Artificial. Walang kaluluwa. Pero doon pumipila ang mga tao. Ang sining na ipinamana sa akin. Ang tradisyong pinaghirapan ng aming pamilya sa loob ng 100 taon. Ay natatalo ng murang asukal at peking pampalasa. Ito ay isang kahihiyan. Bulong ko sa sarili ko. Isang panlalapastangan sa sining ng gelato. Hello sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Lorenzo. Isang Italyano. Isang gelato artisan. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Isang kwento kung paano ako dinala ng aking kabiguan mula sa Florence patungo sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang kwento kung paano binago ng Pilipinas. Isang bansa na dati kong hinuhusgahan. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa aking sining. Sa aking sarili. At sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Ito ang kwento kung paano ko natuklasan ang pinakamasarap na aral sa isang bagay na tinawag kong gelato ng basura. Ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas ay hindi dahil sa pagnanais na maglakbay o tumuklas ng bagong kultura. Ito ay isang pagtakas. Isang pagsuko. Pagkatapos ng isang matinding pagtatalo namin ng aking ama. Kung saan sinabi niyang sinisira ko ang aming pamana dahil sa aking katigasan ng ulo. Binitawan ko ang lahat. Kailangan mong magbago. Lorenzo. Makisabay sa uso. Sigaw niya. Pero para sa akin, ang paggawa ng gelato ay hindi uso. Ito ay sining. Ito ay kasaysayan. Ang paggamit ng mga artipisyal na pampalasa ay katumbas ng pagpipinta ng peking Mona Lisa. Umalis ako ng bahay na may dalang isang maleta at isang pusong puno ng galit at pait. Ang Pilipinas ang napili ko dahil mura. Malayo. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Sa aking isipan, ito ay isang bansang magulo, maalikabok, at hindi pa sibilisado kumpara sa Europa. Isang perpektong lugar para magtago at magdalamhati ang isang bigong tulad ko. Pagdating ko sa Maynila, tila kinumpirma ng syudad ang lahat ng aking masasamang inaasahan. Sinalubong ako ng nakakapasong init. Isang klase ng init na dumidikit sa balat at humihigop ng lakas. Ang ingay ng mga busina ng jeepney at tricycle ay walang tigil. Isang simponya ng kaguluhan na sumasakit sa aking tainga. Ang hangin ay mabigat. May halong amoy ng usok. Pagkain sa kalye. At isang bagay na hindi ko matukoy. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng Florence. Na may mga makasaysayang gusali at tahimik na mga kalye. Dito, ang lahat ay tila gumagalaw ng sabay-sabay. Walang direksyon. Walang kaayusan. Anong ginagawa ko dito? Tanong ko sa sarili ko habang nakikipagsiksikan sa traffic. Ang mga gusali ay magkakadikit. Ang mga kawad ng kuryente ay parang sinulid na pinagbuhol-buhol ng isang higante. Hinusgahan ko agad ang lugar na ito. Isang lugar na walang pagpapahalaga sa estetika. Sa kaayusan. Sa sining. Nagrenta ako ng isang maliit na apartment sa isang lugar na hindi gaanong pangturista. Gusto kong mapag-isa. Ang mga unang linggo ko ay puno ng pagkainip at panghuhusga.
Pinapanood ko ang mga tao mula sa aking bintana ang kanilang pagmamadali. Ang kanilang mga ngiti na para sa akin ay pilit. Hindi ko maintindihan. Paano sila humingiti sa gitna ng ganitong kaguluhan? Paano sila nabubuhay sa ganitong kapaligiran? Para sa akin, ang buhay ay dapat may kaayusan. May plano. May kagandahan. Ang nakikita ko sa kanila ay isang uri ng pagtanggap sa kapangitan. Isang bagay na hindi ko kayang unawain. Sinubukan kong magluto. Mag-eksperimento sa kusina para ibalik ang kahit katiting na pakiramdam ng aking dating buhay. Ngunit maging ang mga sangkap dito ay iba. Ang gatas ay may ibang lasa. Ang mga prutas, bagamat matatamis, ay may kakaibang texture na hindi sanay ang aking panlasa. Bawat pagkabigo sa kusina ay nagpapaalala sa akin ng aking mas malaking kabiguan sa Florence. Isang araw, sa sobrang pagkabagot, napagdesisyonan kong maglakad-lakad sa aming lugar. Doon ko unang narinig ang tunog na iyon. Isang simpleng tunog ng kampana. Paulit-ulit. Mahina. Pero sapat na para makuha ang atensyon mo. Sinundan ko ang tunog. At nakita ko ang pinagmumulan nito. Isang makulay ngunit lumang kariton na tinutulak ng isang matandang lalaki. Ang kariton ay pininturahan ng matingkad na pula, dilaw, at asul, na may mga guhit ng mga prutas at ngiti. Sa itaas nito, may nakasulat na salitang tea sorbetes. Napansin ko ang mga bata na masayang tumatakbo palapit sa kariton. Bitbit ang kanilang mga barya. Ang matandang lalaki, na may malalim na mga guhit sa mukha at isang ngiting nagpapakita ng kanyang pagod ngunit masayahing mga mata, ay mahinahon silang pinagsilbihan. Kumuha siya ng isang maliit na apa. At mula sa isang metal na sisidlan sa loob ng kanyang kariton. Kumuha siya ng scoop ng isang bagay na kulay ube. Pinanood ko siya ng may pagkasuklam. Ang kariton ay luma. Ang mga lalagyan ay hindi mukhang moderno. Ang paraan ng kanyang pag-scoop ay walang sining. Walang pino. Ito ay basta-basta. Isang serbisyo para lang kumita ng pera. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng aking sining. Sa aming gelateria, ang bawat scoop ay isang ritual. Ang bawat apa ay isang canvas. Ang bawat customer ay isang panauhin na dapat bigyan ng perpektong karanasan. Ang nakikita ko ngayon ay isang murang imitasyon. Isang bersyon ng aking mundo na binalahura at ginawang pangmasa. Narinig kong tinawag ito ng isang bata na dirty ice cream. Nagulat ako. Dirty ice cream. Bulong ko sa sarili ko. Marumi. Iyon ang tamang salita. Marumi. Hindi malinis. At walang paggalang sa craft. Umiling ako at tumalikod. Sa isip ko, ito ay isa na namang patunay na nasa maling lugar ako. Isang lugar na walang alam sa tunay na sining ng paggawa ng gelato. Ang kampanang iyon, na nagbibigay aliw sa mga bata, ay naging simbolo ng lahat ng aking kinasusuklaman, ang pagtanggap sa kababaan ng kalidad. Ang pagiging kontento sa kung ano lang ang abot kaya. Imbes na magsumikap para sa kahusayan. Hindi ko pa alam noon na ang tunog ng kampanang iyon. At ang matandang lalaki sa likod ng kariton na iyon. Ang siyang magiging simula ng isang paglalakbay na yayanig sa buong pagkatao ko. Ang mga sumunod na araw ay halos pare-pareho. Gigising ako. Maglalakad. At uwi na puno ng parehong pakiramdam ng pagkadismaya. Palagi kong naririnig ang kampana sa hapon. At sa tuwing naririnig ko ito, kumukulo ang aking dugo. Para itong isang personal na insulto. Paano nagkakaroon ng lakas ng loob ang sinuman na magbenta ng ganoong produkto at tawagin itong tea ice cream? Para sa akin, ang gelato ay hindi lang pagkain. Ito ay kultura. Ito ay siyensya at sining na pinagsama. Ang pagbalanse ng tamang dami ng asukal para maiwasan ang pagbuo ng yelo. Ang pagpapanatili ng tamang temperatura para makuha ang perpektong texture.
Ang paggamit lamang ng pinakasariwang sangkap lahat ng iyon ay nangangailangan ng dedikasyon at kaalaman. Ang nakikita ko sa kariton na iyon ay isang insulto sa lahat ng aking pinag-aralan. Ang paraan ng pag-ielo nito. Gamit ang asin at yelo sa paligid ng metal na lalagyan. Ay para sa akin ay isang sinaunang teknik na hindi na dapat ginagamit. Hindi makontrol ang temperatura. Hindi hygienic. At ang mga sangkap. Sigurado akong gumagamit lang siya ng murang pulbos at artipisyal na pampalasa. Ang mga kulayisang matingkad na ube. Isang nakakasilaw na dilaw para sa mangga. At isang kulay rosas na hindi ko matukoy kung ano ay sumisigaw ng kemikal. Isang hapon. Habang nakaupo ako sa isang bench sa isang maliit na parke. Dumaan muli ang kariton. Nagkakagulo na naman ang mga bata. Napanood ko ang isang batang babae na may hawak na apa na may 3 kulay. Keso. Ubi. At mangga. Keso. Ice cream na mailasang keso. Natawa ako ng mapakla. Anong klaseng kalokohan ito? Sabi ko sa hangin. Sa Italia, ang mga lasa ay sagrado, pistachio, hazelnut, stracciatella. Ang mga ito ay mga klasikong lasa na naperpekto sa daan-daang taon. Pero keso, ito ay isang paglapastangan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kailangan kong makita ng malapitan kung anong klaseng ibasura ang binibenta niya. Naglakad ako palapit. Hindi para bumili, kundi para mag-usisa. Para kumpirmahin ang aking mga hinala. Habang papalapit ako, naamoy ko ang isang bagay. Hindi ito amoy ng kemikal tulad ng inaasahan ko. May naamoy akong banayad na tamis ng niyog. Isang bagay na pamilyar mula sa mga prutas na nakikita ko sa palengke. Nakita ko ang mga ngiti sa mukha ng mga bata habang dinidilaan ang kanilang sorbetes. Ang kanilang kaligayahan ay totoo. Hindi ito pek. Doon. Sa isang saglit, nagkaroon ng maliit na butas sa pader ng aking panghuhusga. Paano kung mayroon akong hindi nakikita? Mabilis kong iwinaksi ang isiping iyon. Hindi. Ako si Lorenzo Bellini. Mula sa pamilya ng mga gelato masters. Alam ko ang tama at mali sa aking propesyon. At ang bagay na iyon ay mali. Ang aking pagkasuklam sa kariton ng sorbetes ay naging isang uri ng obsesyon. Araw-araw. Sa ganap na 3:00 ng hapon. Hinihintay ko ang tunog ng kanyang kampana. Ito ay naging isang ritual. Upo ako sa bintana ng aking apartment o sa isang bench sa kalye. At pagmamasdan ko siya. Pinag-aralan ko ang bawat galaw niya. Ang paraan ng kanyang pagtulak sa kariton. Na tila ba hindi niya alintana ang bigat nito. Ang kanyang walang sawa at pasensyosong pakikipag-usap sa bawat batang lumalapit. Ang kanyang mga kamay. Bagamat kulubot na sa edad. Ay malinis at maingat sa paghawak ng apa at pera. Pinipilit kong kumbinsihin ang aking sarili na ito ay isang propesyonal na pag-aaral. Kailangan kong maunawaan ang aking pikalaban, hindi lang ang mga dambuhalang korporasyon na sumira sa aming negosyo. Kundi pati na rin ang ganitong uri ng T-Kalye food culture na, para sa akin, ay ang pinakamababang antas ng gastronomy. Ito ang simbolo ng pagkasira ng panlasa ng mga tao. Ang pagiging kontento sa kung ano ang mura at madali. Sa halip na hanapin ang tunay na kalidad. Ngunit sa ilalim ng aking propesyonal na dahilan. Mayroong isang bagay na mas malalim. Ang matandang lalaking ito. Sa kanyang simpleng kariton. Ay mayroong isang bagay na wala ako, mga customer na masaya at tapat. Ang kanyang maliit na kampana ay naghahatid ng kagalakan. Habang ang aking magarbong gelateria ay naging isang museo ng kabiguan. Ang katotohanang iyon ay masakit. At ang tanging paraan para maibsan ang sakit ay ang patunayan sa aking sarili na ang kanyang tagumpay ay isang kasinungalingan. Na ang kanyang produkto ay basura. Isang hapon. Hindi ko na matiis ang panonood mula sa malayo. Bumaba ako.
Naglakad ako ng dahan-dahan palapit sa kariton na maihalong pag-aalangan at determinasyon. Ang mga bata ay nag-aabang pa rin. Pero wala nang masyadong pila. Ito na ang aking pagkakataon. Tumayo ako sa harap ng kariton. Tinititigan ang mga metal na lalagyan na may takip na gawa sa kahoy. Magandang hapon po. Bati ng matanda sa akin. Ang kanyang boses ay mahinahon at magalang. Tumango lang ako. Sinusuri ang bawat detalye ng kanyang setup. Anong ginagamit ninyo bilang base para sa produktong ito? Tanong ko. Sinisiguradong may diin sa salitang kiprodukto para ipahiwatig na hindi ko ito itinuturing na tunay na ice cream. Hindi nagbago ang ngiti sa kanyang mukha. Gata po. Iho. Sariwang gata ng nyog. Gata. Ulit ko. Hindi maitago ang pagkadismaya sa aking boses. Hindi sariwang gatas ng baka o cream. Sa Italia, ang paggamit ng kahit anong mas mababa sa full-fat cream ay isang kasalanan. Umiling siya. Mas masarap po ang gata dito. At mas bagay sa init. Pinagpatuloy ko ang aking interogasyon. At ang inyong stabilizer. Anong emulsifier ang gamit ninyo? Lecithin. Gargum. Carrageenan. Nagbanggit ako ng mga teknikal na sangkap na ginagamit sa industriya. Umaasang malilito siya at mabubuking na wala siyang alam. Umiti lang siya. Isang ngiti na tila ba naaaliw sa aking mga tanong. Wala po akong ginagamit na ganyan. Iho. Gata lang. Asukal. At kaunting harina ng kamoting kahoy para lumapot ng kaunti. Harina. Halos masamid ako. Flour. Sa gelato. Ito ay isang sakrilehiyo. Ang harina ay mag-iiwan ng magaspang na texture sa dila. Sisirain ito ang delicateness ng produkto. Ito na. Ito na ang patunay na hinahanap ko. Isa siyang amateur. Isang kusinero na naglalaro lang. Harina. Bulong ko. Puno ng paghamak. At ang inyong proseso ng pagyelo. Itong asin at yelo. Hindi ba't mahirap kontrolin ang temperatura niyan? Nagkakaroon ng malalaking ice crystals. Hindi ba nagiging magaspang ang resulta? Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin ng diretsyo. At sa kanyang mga mata, may nakita akong kislap hindi ng galit, kundi ng katalinuhan. May tamang sukat po ang lahat. Iho. Ang dami ng asin. Ang bilis ng paghalo. May siyensya po dyan. Kailangan lang ng pasensya at pakiramdam. Siyensya. Natawa ako sa isip ko. Ang tawag niya sa kanyang sinaunang pamamaraan ay siyensya. Ang aming pamilya ay gumagamit ng state-of-the-art na mga Carpigiani machine na kumukontrol sa temperatura hanggang sa decimal point. Iyon ang siyensya. Ito ay hula-hula lang. Pero sa kabila ng lahat ng aking panghuhusga, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang kariton, bagamat luma, ay malinis. Ang metal na ginagamit niya sa pag-scoop ay makintab at walang bahid ng dumi. Pagkatapos ng bawat customer, pinupunasan niya ito ng malinis na basahan. Ang kanyang mga kuko ay maikli at malinis. Ang mga detalyeng ito ay salungat sa imahe ng dirty ice cream na binuo ko sa aking isipan. Lumilikha ito ng isang uri ng pagkalito sa akin. Paano maaaring maging maingat sa kalinisan ang isang taong walang pakialam sa kalidad ng kanyang produkto? Magkano ang isa? Tanong ko. Bigla ang nag-iba ng usapan. 10 piso po ang isang apa. Iho. Pwede kang pumili ng hanggang 3 lasa. 10 piso. Halos wala pang 20 sentimo sa euro. Katawa-tawa. Ang presyong iyon mismo ay isang pag-amin na ang kanyang produkto ay gawa sa pinakamurang mga sangkap. Sa aming gelateria, ang isang maliit na cup ay nagkakahalaga ng 4 na euro.
CJ, bigyan mo ako ng isa. Sabi ko. Ang aking boses ay tunog ng isang general na nag-uutos sa kanyang sundalo. Anong lasa po ang gusto ninyo? Tanong niya. Kinuha ang isang apa. Tumingin ako sa mga kulay sa loob ng mga lalagyan. UB. Keso. Mangga. Lahat. Sabi ko. Gusto kong tikman lahat. Gusto kong patunayan sa sarili ko na lahat ng ito ay may parehong artipisyal na lasa. Tinakpan lang ng iba't ibang pangkulay. Maingat niyang inilagay ang bawat scoop sa apauna ang keso. Pagkatapos ay ang mangga. At sa huli, ang ube. Inabot niya ito sa akin. Nag-alinlangan ako ng isang segundo. Tinititigan ang apa na parabang ito ay isang kakaibang spesimen sa isang laboratorio. Ito ang magiging huling ebidensya. Ang pangwakas na hatol. Pagkatapos nito, makukontento na ako. Mapapatunayan ko na tama ako. At matatahimik na ang aking isipan. Inabot ko ang bayad. Kinuha niya ito at nagbigay ng sukli. Ang aming mga kamay ay nagdikit sandali. Ang kanyang balat ay magaspang. Marka ng taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit ito ay mainit. Mayroon itong init ng isang lolo. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na halos nakalimutan ko na. Umalis ako nang hindi nagsasalita. Naghanap ako ng isang tahimik na lugar para isagawa ang aking pagsubok. Umupo ako sa isang bench na malayo sa karamihan. Tinaas ko ang apa sa aking bibig. Huminga ako ng malalim. Gelato ng basura. Bulong ko sa huling pagkakataon. Na parang isang panalangin ang pagkukumpirma. At pagkatapos, tinikman ko ito. Ang unang dumaan sa aking bibig ay ang lasa ng keso. At doon nagsimula ang aking pagkalito. Hindi ito ang matapang at maalat na lasa ng Parmigiano Reggiano o ang creamy sharpness ng Gorgonzola na aking kinasanayan. Ito ay banayad. Medyo matamis. At may maliliit. Halos hindi mapansing piraso ng tunay na keso. Hindi ito ang artificial na cheese-flavored na inaasahan ko. Ito ay kakaiba. Ngunit hindi masama. Sa katunayan, ang kombinasyon ng tamis at alat ay nakakagulat na nagkakatugma. Napapikit ako. Sinubukan kong paghiwa-hiwalayin ang mga sangkap sa aking isipan. Tulad ng ginagawa ko sa aming gelateria. May gata ng niyog. At asukal. Ngunit mayroon pang iba. Isang bagay na nagbibigay dito ng kakaibang lalim. Pagkatapos ay sinubukan ko ang mangga. At dito, ako ay tuluyang nagulantang. Ito ay hindi lasa ng syrup o pampalasa. Ito ay ang purong lasa ng isang hinog na mangga mula sa Pilipinas, isang tamis na may kasamang bahagyang asim. Isang lasa na tila basinag ng araw na ginawang dessert. Mayroon itong hibla. Ang maliliit na hibla ng tunay na prutas. Walang alinlangan. Ito ay gawa sa totoong mangga. Ang kulay dilaw na hinusgahan kong artipisyal ay ang natural na kulay pala ng prutas na ginamit niya. Sa huli, tinikman ko ang ube. Ito ang pinakakakaiba sa lahat. Ang kulay ay malalim na lila. Isang kulay na bihirang makita sa pagkain sa Europa. Ang lasa ay mahirap ilarawan. Ito ay medyo earthy. Parang kamote. Ngunit mayroon itong banayad na tamis at isang creamy. Halos nutty na aftertaste. Ito ay masarap. Hindi ko maipaliwanag. Pero masarap. Ang tatlong lasa. Na sa una ay tila isang magulong kombinasyon. Ay nagkakatugma sa isang kakaibang paraan. Ang alat ng keso ay binabalanse ang tamis ng mangga. At ang earthy flavor ng ubi ay nagbibigay ng isang solidong base para sa dalawa. Ito ay hindi isang produkto ng pagkakataon. Ito ay pinag-isipan. Natapos ko ang sorbetes ng hindi namamalayan. Naiwan akong nakaupo sa bench. Hawak ang isang walang laman na apa.
at puno ng pagtataka. Ang aking mundo. Ang aking mga paniniwala na binuo sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Paano nangyari ito? Paano nakagawa ang isang matandang lalaki na mailumang kariton at sinaunang pamamaraan ng isang bagay na ganito kasarap? Ito ay hindi perpekto sa teknikal na aspeto, mayroon pa ring maliliit na ice crystals. Hindi ito kasing kinis ng aking gelato. Ngunit mayroon itong isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman sa aking sariling mga gawa, mayroon itong kaluluwa. Mayroon itong katapatan. Bawat dila mo ay nararamdaman mo ang tunay na sangkap. Ang lasa ng lupa kung saan ito nanggaling. Ang aking kabiguan ay napalitan ng isang bagong damdamin, kahihiyan. Naglakad ako palayo. Pakiramdam ko ay nakatingin sa akin ang lahat. Kahit walang sinumang pumapansin. Ang aking kayabangan ay parang isang mabigat na balabal na bigla kong gustong hubarin. Ang gelato ng basura na aking hinusgahan ay nagbigay sa akin ng isang aral sa pagpapakumbaba. Mula sa araw na iyon, nagbago ang aking pagmamasid. Hindi na ito mula sa mata ng isang kritiko, kundi mula sa mata ng isang mag-aaral na naguguluhan. Pinanood ko si Mang Jose ngayon. Tinatawag ko na siyang Mang Jose sa aking isipan. Isang pangalang narinig ko mula sa mga customer niya at nakita ko ang mga bagay na hindi ko napansin noon. Nakita ko kung paano niya tinatandaan ang pangalan ng halos lahat ng batang bumibili sa kanya. Nakita ko kung paano niya kinakamusta ang mga magulang. Siya ay hindi lang isang nagbebenta. Siya ay bahagi ng komunidad. Ang kanyang kariton ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang meeting point. Isang pinagmumulan ng kagalakan sa isang mainit na hapon. Isang araw. Nakita ko ang isang bagay na lalong nagpatibay sa aking pagbabago ng pananaw. Isang maliit na batang lalaki ang masayang tumatakbo habang hawak ang kanyang sorbetes. Sa kanyang pagtakbo, natumba siya. Ang kanyang sorbetes ay bumagsak sa maalikabok na lupa. Nakita ko ang kanyang mukha na biglang napuno ng lungkot. At ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ng luha. Bago pa man siya umiyak ng malakas, lumapit si Mang Jose. Lumuhod siya, na medyo nahihirapan dahil sa kanyang edad. Para maging kapantay ng bata. Hayaan mo na yan. Iho. Sabi niya sa isang malumanay na boses. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Umiling lang ang bata. Nakaturo sa natapong sorbetes. Tumayo si Mang Jose. Kumuha ng bagong apa. At nilagyan ulit ito ng parehong mga lasa na pinili ng bata kanina. Inabot niya ito sa bata ng walang bayad. Heto. Para sa'yo. Mag-iingat ka na sa susunod. Ha? Ang ina ng bata, na nakakita sa lahat, ay lumapit para magbayad. Naku. Mang Jose. Salamat po. Heto po ang bayad. Umiling si Mang Jose. Huwag na po. Aling nena. Ang mahalaga ay hindi nasaktan ang bata. Ang sorbetes. Yelo lang yan. Mapapalitan. Napanganga ako. Sa Florence, kung may customer na makatapon ng gelato, kasalanan nila iyon. Bibili sila ng bago kung gusto nila. Ganoon ang negosyo. Ngunit ang nakita ko ay hindi negosyo. Ito ay bayanihan. Isang salitang natutunan ko sa aking pagbabasa tungkol sa Pilipinas. Ito ay pagmamalasakit sa kapwa. Isang maliit na gawa ng kabutihan na nagpapakita ng isang malaking puso. Si Lorenzo Bellini, ang tagapagmana ng 100 taong tradisyon, ay hindi kailanman gagawin iyon. At sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, ikinahiya ko ang pagiging si Lorenzo Bellini. Dahil dito, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang paggalang. Isang umaga, nakita ko siyang papunta sa palengke. Tulak-tulak ang isang maliit na kariton na walang lamang yelo.
Sinadya kong salubungin siya. Mang Jose. Tawag ko. Lumingon siya. At ngumiti nang makilala ako. Ako po si Lorenzo. Yung dayuhan na bumili sa inyo noong isang araw. Iho. Naaalala kita. Lorenzo. Magandang pangalan. Sabi niya. Pwede po ba akong magtanong? Tungkol sa inyong mga sangkap. Siyempre naman. Iho. Tara. Samahan mo ako sa palengke. Iyon ang simula ng aking tunay na edukasyon. Habang naglalakad kami sa maingay at masikip na palengke. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mga supplier. Ipinakita niya sa akin kung paano pumili ng pinakamagandang niyog yung may tamang bigat at tunog kapag tinapik. Ipinakita niya sa akin ang isang matandang babae na nagbebenta ng ube. Na siya mismo ang nagtanim at nag-ani. Ipinakita niya sa akin ang mga mangga na galing pa sa Guimaras. Nakilala bilang pinakamatamis sa buong bansa. Paano ninyo nalalaman kung alin ang pinakamaganda? Tanong ko. Namangha sa kanyang kaalaman. Pakiramdam. Iho. At karanasan. Sagot niya. Ang mga prutas. Parang mga tao yan. Kinakausap ka nila. Kailangan mo lang matutong makinig. Nakita ko kung paano siya nakikipag-usap sa mga tindera. Hindi lang bilang customer. Kundi bilang isang kaibigan. Kinakamusta niya ang kanilang mga pamilya. Nagbibiruan sila. Mayroon silang ugnayan na higit pa sa bentahan. Naintindihan ko na ang kalidad ng kanyang mga sangkap ay hindi lang dahil sa kanyang kaalaman, kundi dahil din sa kanyang magandang pakikitungo sa mga tao. Ibinibigay nila sa kanya ang kanilang pinakamahusay na produkto dahil iginagalang nila siya. Wala akong nakitang pulbos. Wala akong nakitang artipisyal na pampalasa. Lahat ay sariwa. Lahat ay totoo. Ang aking mga hinala, ang pundasyon ng aking kayabangan, ay gumuho isa-isa, na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Habang pauwi kami mula sa palengke, pulak-pulak ni Mang Jose ang kanyang maliit na kariton na puno na ngayon ng mga sariwang sangkap. Ako naman ay naglalakad sa tabi niya. Dala-dala ang isang supot ng mga mangga na ipinilit niyang ibigay sa akin. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa gelato ay nakasentro sa teknikal na kahusayan, porsyento ng taba. Overrun calculation. Tamang temperatura ng pasteurization. At bilis ng pagyeyelo. Ngunit ang mundo ni Mang Jose ay umiikot sa ibang mga prinsipyo, sa ugnayan sa mga tao. Sa pag-unawa sa kalikasan. At sa isang uri ng intuwisyon na hindi matututunan sa anumang culinary school sa Europa. Mang Jose. Nagsimula ako. Sa Italia. Gumagamit kami ng mga makina. Mga mamahaling makina para masigurong pino at makinis ang aming gelato. Paano ninyo nagagawang halos kasing kinis ang inyong sorbetes gamit lang ang yelo at asin? Tumigil siya sa pagtulak ng kariton at tumingin sa akin. May kislap na naman sa kanyang mga mata. Ang kislap ng isang guro na natutuwang magbahagi ng kaalaman. Simple lang ang prinsipyo niyan. Lorenzo. Ang asin ay nagpapababa ng freezing point ng yelo. Kaya ang mixture ng yelo at asin ay mas malamig pa kaysa sa yelo lang. Dahil dyan, mas mabilis mamuo ang sorbetes sa loob ng sisidlan. Tumango ako. Alam ko ang prinsipyong iyon. Ang key freezing point depression. Ito ay basic chemistry. Ang sikreto, pagpapatuloy niya, ay nasa tuloy-tuloy na paghalo habang ito ay lumalamig. Kapag mabilis mong hinahalo, hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga water molecules na magsama-sama at bumuo ng malalaking ice crystals. Kaya nagiging mas pino ang texture. Kinuha niya ang isang piraso ng yelo mula sa kanyang kariton at ipinakita sa akin. Isipin mo na lang, kung hahayaan mo lang ang tubig na mag-isa, magiging isang malaking bloke ito ng yelo.
Pero kung patuloy mo itong gagalawin habang nagielo, magiging parang snow. Napahanga ako sa kanyang simpleng paliwanag ng isang komplikadong konsepto. Pero paano ninyo nalalaman kung tama na ang lamig? O kung gaano kabilis ang paghalo? Ngumiti siya. Diyan pumapasok ang pakiramdam. Iho. Pagkatapos ng maraming taon, nararamdaman mo na sa iyong mga kamay. Nararamdaman mo ang pagbigat ng mixture. Ang pagbabago ng tunog habang tumatama ang spatula sa gilid ng sisidlan. Hindi mo kailangan ng thermometer. Ang iyong mga kamay at tainga ang magsasabi sa iyo. Natahimik ako. Sa buong buhay ko. Umasa ako sa mga numero. Sa mga instrumento. Ngunit si Mang Jose ay umaasa sa kanyang mga pandama. Sa isang koneksyon sa kanyang ginagawa na tila mas malalim at mas personal. Ang kanyang paggawa ng sorbetes ay hindi isang proseso ng pagmamanupaktura. Ito ay isang sayaw sa pagitan niya at ng kanyang mga sangkap. Nakarating kami sa isang maliit na bakanting lot sa tabi ng kanyang bahay. Doon niya inihahanda ang kanyang sorbetes araw-araw. Inanyayahan niya akong manood. Pinanood ko siyang gadgarin ang niyog. Pigain ito para makuha ang purong gata. At ihalo ito sa asukal. Pinanood ko siyang durugin ang ube na nilaga hanggang sa ito ay maging isang makinis na puri. Bawat galaw niya ay may layunin. Walang nasasayang na oras o sangkap. Pagkatapos ay inilagay niya ang metal na sisidlan na mailamang mixture sa loob ng isang mas malaking kahoy na balde. Pinuno niya ang pagitan ng dinurog na yelo at magaspang na asin. At nagsimula siyang maghalo. Patuloy. Paikot. May ritmo. Sa una, ito ay madali. Ngunit habang lumalamig ang mixture, kitang-kita ko ang pagbigat nito. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nagsimulang lumitaw. Ito ay isang pisikal na trabaho. Isang bagay na hindi ko kailanman naranasan sa aming air-conditioned na kusina. Gusto mong subukan? Alok niya. Nag-alinlangan ako. Ngunit tumango. Inabot niya sa akin ang malaking spatula na gawa sa kahoy. Paghawak ko pa lang, naramdaman ko na agad ang bigat. Sinubukan kong gayahin ang kanyang ritmo. Ngunit ang aking mga galaw ay malamya at hindi pantay. Ang spatula ay tumatama sa gilid ng sisidlan sa maling anggulo. Mas dahan-dahan. Payo niya. Pakinggan mo ang tunog. Dapat ay parang bumubulong lang. Hindi sumisigaw. Sinubukan ko ulit. Dahan-dahan. Inalis ko sa isip ko ang lahat ng teknikal na kaalaman at nag-focus ako sa pakiramdam. Naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa mixture. Ang paglaban nito sa aking paghalo. Nagsimula akong pawisan sa ilalim ng init ng araw sa Maynila. Pagkatapos ng 10 minuto, ang aking mga braso ay nangangalay na. Tumawa si Mang Jose. Mahirap. Di ba? Pero mas masarap ang pagkain kapag pinaghirapan mo. Bumalik siya sa paghalo. At sa loob ng ilang minuto pa, ang likido ay naging isang makapal at creamy na sorbetes. Kumuha siya ng isang kutsarita at ipinatikim sa akin. Ito ang ubi sorbetes na pinakasariwa. Ang lasa ay mas malinis, mas matingkad, at ang texture, kahit na ginawa sa harap ko sa ganitong paraan, ay nakakagulat na makinis. Sa mga sumunod na araw, ang aking umaga ay ginugol ko na sa panonood at kung minsan. Sa pagtulong kay Mang Jose, naging anino niya ako. Tinuruan niya ako hindi lang tungkol sa sorbetes, kundi tungkol sa buhay sa Pilipinas. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa mga fiesta. Kung paano ang bawat bayan ay may sariling santo at selebrasyon. Ikinuwento niya sa akin ang kahalagahan ng pamilya. Kung paano ang mga anak ay inaasahang alagaan ang kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa pag-asa at pagiging positibo ng mga Pilipino sa kabila ng kahirapan at mga bagyo. Ang aking mga dating pananaw ay unti-unting natunaw. Tulad ng yelo sa ilalim ng araw.
Ang ikaguluhan na dati kong kinaiinisan ay nakita ko na ngayon bilang enerhiya at sigla. Ang mga ngiti na dati kong inakalang pilit ay nakita ko na ngayon bilang tanda ng katatagan. Ang lugar na ito, na dati kong itinuring na isang lugar ng pagtakas at kabiguan, ay nagsisimula ng maging isang lugar ng pagkatuto at pag-asa. Ngunit may isang misteryo pa rin na bumabalot kay Mang Jose. Sa kabila ng kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang craft, napaka-pribado niya tungkol sa kanyang personal na buhay. Alam kong mag-isa lang siya sa kanyang maliit na bahay. Wala siyang nababanggit na asawa o anak. At napansin ko, sa kabila ng dami ng bumibili sa kanya araw-araw, ang kanyang pamumuhay ay nananatiling napakasimple. Ang kanyang mga damit ay luma ngunit malinis. Ang kanyang bahay ay maliit at halos walang gamit. Saan napupunta ang kanyang kinikita? Ang tanong na ito ay laging nasa isip ko. Lalo na kapag nakikita ko ang dami ng barya na kanyang iniipon sa pagtatapos ng araw. Ngunit hindi ako naglakas loob na magtanong. Pakiramdam ko, wala ako sa lugar. Siya ay nagbigay na sa akin ng napakaraming kaalaman. Ang panghihimasok sa kanyang personal na buhay ay tila isang kawalan ng utang na loob. Hanggang sa dumating ang isang hapon na nagbago sa lahat. Isang hapon kung saan ang kalangitan ay biglang nagdilim at ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Isang hapon kung saan ipinakita sa akin ng Pilipinas ang isa pa nitong mukha, ang mukha ng bagsik ng kalikasan. At sa gitna ng unos na iyon, matutuklasan ko ang pinakamalaking sikreto ni Mang Jose. Nagsimula ito sa mahinang ambon. Isang bagay na pangkaraniwan na sa Maynila tuwing hapon. Ngunit ang ambong ito ay iba. May dala itong kakaibang lamig. At ang hangin ay may bigat na hindi pangkaraniwan. Ang kalangitan, na kanina lang ay asul, ay biglang naging kulay abo. Na parang isang kumot na bakal na dahan-dahang ibinababa sa syudad. Narinig ko sa radyo ang balita, isang malakas na bagyo ang paparating. Mas malakas kaysa sa inaasahan. Ang mga tao sa kalye ay nagsimulang magmadali. Ang dating masayang ingay ay napalitan ng tunog ng pag-aalala. Nasa apartment ako. Pinapanood ang paglakas ng hangin mula sa aking bintana. Ang mga puno ay yumuyuko na parang mga nagdarasal. At ang ulan ay bumubuhos na ngayon ng pahilis. Na parang mga sibat na tumatama sa aking salamin. Pagkatapos ng isang oras, ang buong lugar ay halos parang ilog na. At bigla, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Na sinundan ng nakabibinging kulog. Pagkatapos, kadiliman. Nawalan ng kuryente. Ang katahimikan na biglang pumalit ay nakakabingi. Wala na ang ugong ng aircon. Ang tunog ng refrigerator. O ang ingay mula sa telebisyon ng kapitbahay. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang hagupit ng hangin at ulan sa labas. Kinapa ko ang aking cellphone para gamitin ang flashlight nito. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundo. Isang dayuhan na natrap sa isang lugar na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng isang unos na hindi niya kontrolado. Bumalik ang pakiramdam ng pagkawalang pag-asa na naramdaman ko noong una akong dumating. Lumipas ang mga oras. Ang dilim sa labas ay kapareho na ng dilim sa loob. Nagsimula akong makarinig ng mga tunog mula sa ibang apartment, mga iyak ng bata na natatakot sa dilim. Mga boses ng magulang na sinusubukang pakalmahin sila. Ang buong komunidad ay paralisado. Naghihintay na lamang na matapos ang bagyo. Naisip ko si Mang Jose. Ligtas kaya siya sa kanyang maliit na bahay? Ang bahay niya ay gawa lang sa kahoy at yero. Makakayanan kaya nito ang ganito kalakas na hangin? Habang iniisip ko ito, may narinig akong isang pamilyar na tunog sa gitna ng ingay ng bagyo. Mahina lang. Pero hindi ako maaaring magkamali. Ito ay ang tunog ng kampana. Ang kampana ni Mang Jose. Hindi ako makapaniwala. Impossible. Bulong ko sa sarili. Sino ang matinong tao na maglalabas ng kariton ng sorbete sa ganitong panahon? Baka guni-guni ko lang ito. Dala ng pag-aalala.
Ngunit narinig ko itong muli. Mas malapit na ngayon. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Pinunasan ang namumuong hamog. At sinilip ang kalye sa ibaba. Ang aking panga ay halos malaglag sa aking nakita. Sa gitna ng daan, na may tubig na hanggang tuhod, naroon si Mang Jose. Tinutulak niya ang kanyang kariton. Ang kanyang payat na katawan ay halos matangay ng hangin. Sa ibabaw ng kanyang kariton, mayroon siyang isang maliit na emergency lamp na nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanyang paligid. Ang ilaw na iyon ay parang isang kandila sa gitna ng isang malawak na kadiliman. Ano ang ginagawa niya? Nababaliw na ba siya? Walang bibili ng sorbetes ngayon. Ang lahat ay nasa loob ng kanilang mga bahay. Nanginginig sa takot. Ngunit napansin ko, hindi siya tumitigil sa bawat bahay para mag-alok. Mayroon siyang partikular na mga bahay na pinupuntahan. Kakatok siya. At kapag may nagbukas ng pinto na kadalasan ay isang ina o ama na may hawak na kandila, may ibibigay siya. Hindi ko makita ng malinaw kung ano iyon. Pagkatapos ay magpapatuloy siya sa susunod na bahay. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Nagsuot ako ng jacket. Kinuha ang aking cellphone. At bumaba. Pagbukas ko ng pinto ng aming gusali, sinalubong ako ng malakas na hangin at ulan. Ang tubig sa kalye ay malamig at marumi. Nilabanan ko ang agos at ang hangin para lamang makalapit kay Mang Jose. Mang Jose! Sigaw ko. Pero ang aking boses ay tinanggay ng hangin. Mang Jose! Sa wakas, narinig niya ako. Lumingon siya. At sa liwanag ng kanyang maliit na lampara, nakita ko ang kanyang mukha. Basang-basa. Pagod. Ngunit may determinasyon. Nagulat siyang makita ako. Lorenzo, anong ginagawa mo dito sa labas? Delikado. Sigaw niya pabalik. Ako dapat ang magtanong yan sa inyo. Ano po ang ginagawa ninyo? Bakit kayo nagbebenta sa ganitong panahon? Umiling siya. Hindi ako nagbebenta. Iho. Binuksan niya ang isa sa mga sisidlan ng sorbetes. Namimigay ako. Napatingin ako sa loob ng sisidlan. Puno pa rin ito ng sorbetes. Namimigay. Para saan? Ang mga bata. Sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Maraming bata ang takot sa dilim. Umiiyak sila. Kahit konting tamis man lang. Kahit konting malamig. Pampakalma lang. Para maalala nila na kahit sa gitna ng bagyo, mayroon pa rin kahit konting sarap. Napatulala ako sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa lohika, sa negosyo, sa kaligtasan, ay nawalan ng saysay sa harap ng kanyang ginagawa. Siya ay isang matandang lalaki na isinasakripisyo ang kanyang kaligtasan at ang kanyang produkto para lang magbigay ng kaunting aliw sa mga bata na hindi niya kaano-ano. Ito ay isang kabutihan na hindi ko kayang sukatin. Isang kabutihan na halos hindi ka panipaniwala. Tulungan ko na po kayo. Sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding emosyon. Saan po ang susunod ninyong pupuntahan? Doon sa dulo ng kalye. May 3 bata doon sa pamilya Reyes. Sabi niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na mas malalim pa sa pagod. Nakita ko ang isang misyon. Tinulungan ko siyang itulak ang kariton laban sa malakas na agos ng tubig. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nakarating kami sa bahay ng mga Reyes. Kumatok si Mang Jose. Isang babae ang nagbukas. May hawak na umiiyak na sanggol. Mang Jose. Diyos ko. Nag-abala pa kayo. Para sa mga bata. Simpleng sagot ni Mang Jose.
Habang iniaabot ang 3 tasa ng sorbetes. Habang pabalik kami, ang hangin ay lalo pang lumakas. Isang malaking piraso ng yero ang lumipad mula sa isang bubong at bumagsak malapit sa amin. Hinila ako ni Mang Jose. Halika, Lorenzo. Hindi na tayo ligtas dito. Doon muna tayo sa bahay ko. Ang kanyang bahay ay nasa isang maliit na eskinita. Itinulak namin ang kariton sa isang sulok na medyo protektado mula sa hangin. Pagkatapos ay pinapasok niya ako sa kanyang tahanan. Ang loob ay simple. Gaya ng inaasahan ko. Isang maliit na mesa. 2 upuan. Isang papag sa isang sulok. Ngunit sa likod ng isang kurtina, may nakita akong isang bagay na hindi ko inaasahan. May ilaw. Isang mahinang ilaw mula sa isang debateryang lamp. Ano po iyon? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Halika. Sabi niya. Panahon na siguro para malaman mo. Hinawi niya ang kurtina. At ang aking mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang nasa likod ng kurtina ay hindi isang silid tulugan. Ito ay isang maliit na silid aklatan. Puno ito ng mga libro sa science, mathematics, history. May 2 lumang desktop computer sa isang mesa. At sa gitna ng silid, nakaupo sa sahig ang 4 na bata. Bawat isa ay may hawak na flashlight at libro. Abala sa pagbabasa. Tila ba walang bagyo sa labas? Itinaas nila ang kanilang mga ulo nang kami ay pumasok. Mang Jose. Bati nila. Tumingin ako kay Mang Jose. Ang aking mga mata ay puno ng mga tanong na hindi ko masabi. Dati akong guro. Lorenzo. Sabi niya sa wakas. Guro ng chemistry sa isang pampublikong paaralan. At ito. Ito ang aking tunay na negosyo. Nakatayo ako sa gitna ng maliit na silid. Napapaligiran ng mga libro at ng mga matang puno ng kuryosidad ng mga bata. Ang hangin ay humahagupit pa rin sa labas. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, tila mayroong isang invisible na pader na humaharang sa kaguluhan ng mundo. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang pag-ulan at ang tibok ng sarili kong puso. Isang guro ng chemistry. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan. At bigla, ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang kanyang kaalaman sa freezing point depression. Ang kanyang pagtawag sa proseso bilang siyensya. Ang kanyang metikuloso at halos laboratory-like na kalinisan. Ang kanyang pasensya at husay sa pagtuturo. Na ipinakita niya sa akin sa palengke at sa tabi ng kanyang kariton. Hindi siya isang simpleng sorbetero. Siya ay isang siyentipiko na nagtatago sa likod ng isang makulay na kariton. Tumingin ako sa paligid. Ang mga estante ay gawa sa luma ngunit matibay na kahoy. Puno ng mga libro na halatang gamit na. May mga encyclopedia. Mga aklat sa algebra. Biology. Physics. At syempre, chemistry. Mayroon ding mga aklat ng kwentong pambata at mga nobela. Sa isang pader, may nakasabit na periodic table of elements na medyo kupas na ang mga kulay. Sa tabi nito, isang whiteboard na may mga nakasulat na equation. Ito ay hindi lang isang koleksyon ng mga libro. Ito ay isang tunay na silid-aralan. Pero, bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Ang tanong ay simple. Ngunit ang bigat nito ay sumasaklaw sa lahat ng aking pagkalito. Bakit niya iniwan ang pagtuturo? Bakit siya nagbebenta ng sorbetes? At para saan ang lahat ng ito? Ngumiti si Mang Jose. Isang ngiti na may halong lungkot at pagmamalaki. Inanyayahan niya akong umupo sa isang maliit na bangko. Ang mga bata ay bumalik na sa kanilang pagbabasa. Tila sanay na sa pagkakaroon ng mga bisita. Mahal ko ang pagtuturo. Lorenzo. Pagsisimula niya. Ito ang aking buhay.
Ngunit sa public school system, napakaraming bata. Napakakaunti ng resources. Marami sa aking mga estudyante ay matatalino. Ngunit wala silang access sa mga libro. Sa mga computer. Paano sila makikipagsabayan? Paano nila mararating ang kanilang mga pangarap kung ang pundasyon nila ay mahina? Huminga siya ng malalim. Nagretiro ako ng maaga. Inipon ko ang lahat ng aking naipon at sinimulan ko ito. Isang maliit na science library para sa mga bata dito sa aming komunidad. Libre. Kahit sino pwedeng pumasok. Magbasa. Mag-aral. Gumamit ng computer para sa kanilang research. Pero ang mga libro, ang kuryente, ang internet, lahat yan ay may bayad. Sabi ko, sinusubukang intindihin ang ekonomiya ng lahat ng ito. Tama ka. Iho. Sabi niya. At doon pumasok ang sorbetes. Tumingin siya sa akin. At ang kanyang mga mata ay nagningning. Naisip ko, ano ang kaya kong gawin gamit ang aking kaalaman sa chemistry na pwedeng kumita ng sapat na pera para suportahan ang library na ito? Ang paggawa ng ice cream ay purong chemistry. Phase transition. Solutions. Colloids. Thermodynamics. Lahat yan ay science. Ginamit ko ang aking kaalaman para makabuo ng isang formula na gumagamit ng murang. Lokal na mga sangkap pero makakapagbigay ng dekalidad na resulta. Itinuro niya ang kanyang kariton na nakasilong sa labas. Ang sorbetes. Iho. Ay hindi lang sorbetes. Ito ang aking funding agency. Ito ang aking scholarship program. Ang bawat 10 pisong barya na ibinabayad ng mga bata para sa isang apa ay hindi napupunta sa aking bulsa. Bumabalik ito sa kanila. Saan yun ang mga librong ito? Sa kuryenteng ginagamit nila. Sa internet connection na tumutulong sa kanila sa kanilang mga takdang aralin. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng katotohanan. Ang negosyong hinusgahan ko. Ang produktong tinawag kong ibasura. Ay ang siyang bumubuhay sa pangarap ng mga batang ito. Ang aking sining sa Florence ay para sa kasiyahan ng mga mayayaman at turista. Isang luho. Ang kanyang sining dito sa Maynila ay isang misyon. Ito ay isang lifeline. Ang aking sorbetes ay hindi isang pagkatalo sa sining. Lorenzo. Pagpapatuloy niya. Na tila nababasa ang aking iniisip. Ito ay isang tagumpay ng pagiging maparaan. Isang patunay na ang siyensya at kaalaman ay hindi lamang para sa mga laboratorio at unibersidad. Pwede itong gamitin para gumawa ng masarap na pagkain. Para magbigay ng saya. At higit sa lahat, para tumulong sa kapwa. Tumingin ako sa mga bata. Isang batang lalaki ang taimtim na nagbabasa tungkol sa solar system. Isang batang babae naman ang nagsusulat sa isang notebook habang nakatingin sa isang aklat ng algebra. Sila ang dahilan. Sila ang sikreto. Sila ang kaluluwa ng sorbetes ni Mang Jose. Ang kahihiyan na naramdaman ko ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, paghanga. Isang paghanga na halos umabot sa punto ng pagsamba. Ang matandang lalaking ito, na walang anumang yaman o katanyagan, ay mas mayaman at mas matagumpay kaysa sa kahit sinong negosyante na nakilala ko. Ang kanyang legacy ay hindi isang pangalan sa isang tindahan. Ito ay nakasulat sa kinabukasan ng bawat batang tinutulungan niya. Kaya pala, bulong ko, kaya pala ang sarap ng sorbetes ninyo. Hindi lang dahil sa mga sangkap o sa pamamaraan. Tumingin siya sa akin. Naghihintay sa aking sasabihin. Dahil may puso. Sabi ko. Ang aking boses ay basag. Dahil ang bawat scoop ay may kasamang pagmamahal at pangarap. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga mata ni Mang Jose na medyo namasa. Tumango siya. Hindi makapagsalita. Ang bagyo sa labas ay nagpatuloy sa kanyang pananalasa. Ngunit hindi ko na ito naririnig.
Ang aking buong atensyon ay nasa loob ng maliit na silid na iyon. Ang aking dating buhay sa Florence. Ang aking mga problema. Ang aking kayabangan, lahat ay tila napakaliit at walang kabuluhan kumpara sa aking nasasaksihan. Dumating ako sa Pilipinas bilang isang taong wasak. Isang taong naniniwala na ang mundo ay nawalan na ng pagpapahalaga sa tunay na sining. Ngunit dito, sa gitna ng isang bagyo, sa isang maliit na silid-aklatan na pinupunduhan ng dirty ice cream, natagpuan ko ang pinakadalisay na anyo ng sining. Ang sining ng pagbibigay. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Nanatili ako sa bahay ni Mang Jose. Nagbahagi kami ng dilatang pagkain sa liwanag ng kandila habang nagkukwentuhan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aming gelateria. Sa aking ama. Sa aking kabiguan. Nakinig siya ng may pag-unawa. Nang walang anumang panghusga. At doon, sa gitna ng kadiliman, habang ang hangin at ulan ay nagwawala sa labas, gumawa ako ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa takbo ng aking buhay magpakailanman. Hindi na ako babalik sa Florence para ipaglaban ang isang namamatay na nakaraan. Dito, sa harap ko, ay isang buhay na hinaharap. Hindi ko pa alam kung paano. Ngunit alam ko sa aking puso, gusto kong maging bahagi nito. Gusto kong tumulong na itulak ang kariton ni Mang Jose. Hindi lang sa mga kalye ng Maynila, kundi pati na rin sa pag-abot ng mga pangarap ng mga bata. Kinabukasan, ang bagyo ay lumipas na. Ang sumalubong sa akin ay ang sikat ng araw na tumatago sa maliit na bintana ni Mang Jose. Isang sikat na tila naghugas sa lahat ng dumi at pinsalang idinulot ng unos. Ang hangin ay sariwa. At ang tanging natitirang ebidensya ng bagyo ay ang mga basang kalsada at ilang mga sirang sanga ng puno. Ngunit para sa akin, hindi lang ang panahon ang nagbago. Isang bagyo rin ang dumaan sa loob ng aking pagkatao. At ang liwanag na aking nakikita ngayon ay hindi lang mula sa araw, kundi mula sa isang bagong pag-unawa at layunin. Nagising ang mga bata at isa-isang nagpaalam kay Mang Jose. Bitbit ang kanilang mga libro at mga ngiti. Pinanood ko sila habang papalayo. At nakita ko sila sa ibang paraan. Hindi na sila mga ordinaryong bata lang na naglalaro sa kalye. Sila ay mga hinaharap na inhinyero, doktor, siyentipiko, at marahil, mga guro. Tulad ni Mang Jose. Ang bawat isa sa kanila ay isang butil ng pag-asa na dinidiligan ng sorbetes. Pagkaalis nila, hinarap ko si Mang Jose. Ang aking puso ay kumakabog. Ngunit ang aking isipan ay desidido. Mang Jose, sabi ko, ang aking boses ay seryoso. Gusto ko pong tumulong. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi lang sa pagtulak ng kariton o sa pagbubuhat ng yelo. Paglilinaw ko. Gusto kong tumulong dito. Itinuro ko ang silid-aklatan. Gusto kong maging bahagi ng ginagawa ninyo. Ang aking kaalaman sa gelato. Marahil ay may maitutulong ito. Maaari tayong gumawa ng mga bagong lasa gamit ang iba pang mga lokal na prutas. Maaari nating pag-aralan kung paano gawing mas episyente ang proseso nang hindi isinasakripisyo ang kaluluwa nito. Ang kikitain natin, pwede nating gamitin para bumili ng mas maraming libro. Ng mas bagong computer. Sandaling natahimik si Mang Jose. Sinuri niya ang aking mukha. Na para bang tinitingnan niya kung ang aking mga salita ay totoo. Pagkatapos, isang malawak na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng kasama. Lorenzo. Ngunit hindi ko inaasahan na siya ay magiging isang Italianong gelato master. Ang araw na iyon ay ang simula ng lahat. Hindi na ako isang dayuhan na nagmamasid mula sa malayo. Naging katuwang ako. Ang aming tambalan ay kakaiba, ang matandang guro ng chemistry mula sa Pilipinas at ang batang gelato artisan mula sa Italia.
Pinagsama namin ang aming mga mundo. Tinuruan niya ako ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga prutas at sangkap ng Pilipinas. At tinuruan ko naman siya ng ilang mga teknik mula sa Italia kung paano i-infuse ang lasa mula sa mga dahon ng pandan. Kung paano gumawa ng fruit ripple. Kung paano i-caramelize ang pili nuts para magbigay ng kakaibang texture. Hindi namin binago ang esensya ng sorbetes. Gawa pa rin ito sa sariwang gata. Pinalamig pa rin ng yelo at asin. At hinahalo pa rin ng kamay. Ngunit nagdagdag kami ng mga bagong lasa na naging patok sa komunidad, mangga pandan ripple. Chocolate tablia na may chili. Kape barako. Ipinangalan namin sa bawat bagong lasa ang pangalan ng isang sikat na Pilipinong siyentipiko. Ang aming maliit na kariton ay hindi lang nagbebenta ng sorbetes. Nagbabahagi rin ito ng kaunting kaalaman. Ang aking buhay ay nagkaroon ng bagong ritmo. Sa umaga, nasa palengke kami ni Mang Jose. At pagkatapos ay maghahanda kami ng sorbetes. Sa hapon, itutulak namin ang kariton. At ang tunog ng kampana ay naging musika na sa aking pandinig. Ito ay hindi na tunog ng kababaan, kundi tunog ng pag-asa. At sa gabi, nasa silid-aklatan ako. Tinutulungan ang mga bata sa kanilang homework sa math at science. Ang aking kaalaman sa Europa ay naging kapaki-pakinabang. Ikinukwento ko sa kanila ang tungkol kay Leonardo da Vinci. Ang pintor na isa ring inventor. Si Galileo Galilei. Ang astronomer na lumaban para sa katotohanan. Ikinonekta ko ang kanilang mundo sa mas malawak na mundo ng kaalaman. Tumawag ako sa aking ama sa Italia. Sa kauna-unahang pagkakataon. Wala nang galit o pait sa aming pag-uusap. Ikinuwento ko sa kanya ang lahatang tungkol kay Mang Jose. Sa sorbetes. Sa silid-aklatan. Sa una. Hindi siya makapaniwala. Ngunit habang nagkukwento ako, narinig ko ang pagbabago sa kanyang boses. Lorenzo. Sabi niya. Ang lolo mo. Palagi niyang sinasabi na ang gelato ay hindi lang pagkain. Ito ay serbisyo. Isang paraan para magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Mukhang mas naintindihan mo iyan ngayon kaysa sa akin. Pagkatapos ng ilang buwan, nakatanggap ako ng isang malaking kahon mula sa Italia. Pagbukas ko, ito ay isang bagong-bagong laptop computer at isang maliit na mikroskopyo. May kasamang sulat mula sa aking ama. Para sa mga estudyante mo. Nakasulat dito. Ipagpatuloy mo ang paggawa sa amin na maging proud. Umiyak ako habang binabasa iyon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Sa wakas, nagkaunawaan na kami. Hindi sa pamamagitan ng pagtatalo, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa sa isang mas mataas na layunin. Ang silid-aklatan ni Mang Jose ay unti-unting lumago. Dahil sa aming mga bagong lasa. Lumakas ang aming benta. Nakabili kami ng mas maraming libro. Ng isa pang computer. At nagkabit kami ng mas mabilis na internet. Nagsimula ring mapansin ng ibang tao sa komunidad ang aming ginagawa. May isang karpintero na nag-volunteer na ayusin ang mga estante. Isang retiradong librarian ang nag-alok na iorganisa ang mga libro. Ang maliit na proyekto ni Mang Jose ay naging proyekto na ng buong komunidad. Ang diwa ng bayanihan, na dati ay isa lang salita para sa akin, ay nabuhay sa harap ng aking mga mata. Ito ay totoo. At ito ay napakaganda. Hindi na ako ang dating Lorenzo Bellini. Ang aroganting Italiano na tumingin sa Pilipinas ng may paghamak. Ang Pilipinas ang nagligtas sa akin. Tinuruan ako nito na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o sa ganda ng iyong tindahan. Ito ay nasusukat sa kung gaano karaming buhay ang iyong nabago. Tinuruan ako nito na ang kaayusan ay hindi laging nangangahulugan ng tuwid na mga linya at tahimik na mga kalye. Minsan, ito ay matatagpuan sa magulong ngiti ng isang bata. Sa init ng pagtutulungan ng isang komunidad.
At tinuruan ako nito na ang pinakamasarap na gelato sa buong mundo ay hindi matatagpuan sa Florence o sa Roma. Ito ay matatagpuan sa isang lumang kariton sa isang kalye sa Maynila. Gawa sa pagmamahal. Pinapatakbo ng siyensya. At may layuning baguhin ang mundo. Isang scoop sa bawat pagkakataon. Lumipas ang 2 taon. Ang dating maliit na silid-aklatan ni Mang Jose ay isa ng maliit na community learning center. Mayroon na kaming 4 na computer. At ang mga estante ng libro ay halos umabot na sa kisam. Ang aming karito ng sorbetes ay may kapatid na isang bago at mas malaki. Naidinisenyo ko na may impluwensya ng mga makukulay na jeepney. Ngunit may mas mahusay na sistema ng insulasyon na natutunan ko sa gelato making para mas tumagal ang lamig. 2 na kami ni Mang Jose na nagtutulak. Magkaibang ruta. Para mas marami kaming maabot na bata. Ang aking buhay ay simple. Ngunit puno ng kahulugan. Natuto na akong magsalita ng Tagalog. Bagamat mayroon pa ring puntong Italyano. Nakakaintindi na ako ng mga birong Pilipino. Kumakain na ako ng kanin sa almusal. Ang init na dati kong kinaiinisan ay naging yakap na ng araw. Ang ingay na dati kong kinasusuklaman ay naging tunog na ng buhay. Hindi ko na malayan. Ang Pilipinas ay naging tahanan ko na. Isang hapon. Habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na libro. Isang pamilyar na tunog ang narinig ko mula sa labas. Hindi ito ang aming kampana. Ito ay ang tunog ng mga maleta na hinihila sa kalsada. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang figura na hindi ko inaasahang makita sa eskinita na ito. Matangkad. Medyo may katabaan. At nakasuot ng mamahaling damit na halatang hindi bagay sa alikabok ng Maynila. Ito ay ang aking ama. Bumaba ako para salubungin siya. Nagkatitigan kami sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagtataka habang tinitingnan niya ang aking suotisang simpleng t-shirt at shorts. Ang aking balat ay mas maitim dahil sa araw. Lorenzo. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Papa. Sagot ko. Naglakad siya palapit at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi namin masabi sa loob ng maraming taon. Pagkahiwalay namin, tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang aming learning center. Ang mga batang pumapasok at lumalabas. Ang aming bagong karito ng sorbetes na nakaparada sa gilid. Ito pala. Bulong niya. Mas maganda pa kaysa sa mga litrato. Ipinakilala ko siya kay Mang Jose. Nag-usap sila sa pamamagitan ko bilang interpreter. Nakita ko ang paggalang sa mga mata ng aking ama habang nakikinig sa mga kwento ni Mang Jose. Pagkatapos, tinikman niya ang aming sorbetes. Pinili niya ang ube keso. Habang tinitikman niya ito, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang ekspresyon ng pagtataka. Pagkatapos ay pag-unawa. At sa huli, pag-apruba. Ang texture. Sabi niya sa Italyano. Hindi kasing Pino ng atin. Pero, may karakter. May katotohanan. Tumingin siya sa akin. Natagpuan mo ang iyong sarili dito. Anak. At mas mahusay kang gelato artisan ngayon kaysa noong umalis ka. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang dessert na natikman ko. Nanatili ang aking ama ng 2 linggo. Tinulungan niya kami sa learning center. Ikinuwento niya sa mga bata ang tungkol sa sining ng Renaissance. Nakipaglaro siya sa kanila. Bago siya umalis, iniwan niya sa amin ang isang tseke. Isang malaking halaga. Para sa isang tunay na gusali. Sabi niya, hindi na pwede sa likod bahay lang. Ang pangarap na ito ay nararapat sa isang tunay na tahanan. At iyon nga ang aming ginawa. Sa tulong ng buong komunidad at ng pondo mula sa aking ama. Nakapagpatayo kami ng isang maliit. 2 palapag na gusali. Ang bahay aklatan ng pag-asa. Iyon ang ipinangalan namin dito.
Ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa pagiging mayaman namin o sa pagiging sikat ng aming sorbetes. Nagtatapos ito isang ordinaryong hapon. Katulad ng lahat ng iba pang hapon. Nakaupo ako sa hagdanan ng aming bagong learning center. Pinapanood si Mang Jose na nagtuturo sa isang grupo ng mga bata kung paano gumawa ng isang simpleng circuit gamit ang baterya, wire, at isang maliit na bumbilya. Ang tawanan nila ay umaabot hanggang sa akin. Sa di kalayuan, naririnig ko ang tunog ng aming kampana. Hudyat na ang isa sa aming mga volunteer ay naglilibot na sa kabilang barangay. Hawak ko sa aking kamay ang isang apa ng sorbetesang klasikong kombinasyon ng ube, keso, at mangga. Tinikman ko ito. Ang lasa ay pareho pa rin. Ngunit para sa akin, ito ay nagbago. Hindi na ito simpleng sorbetes. Ito ang lasa ng pagbabago. Ang lasa ng pag-asa. Ang lasa ng tahanan. Dumating ako sa Pilipinas na may dalang isang maleta at isang pusong puno ng galit. Aalis ako sa mundong ito. Balang araw. Na walang dala kundi ang mga alaala ng libu-libong ngiti na tinulungan kong mabuo. Ang aking dating pangarap na pangalagaan ang 100 taong pamana sa Florence ay napakaliit pala. Dito. Kasama si Mang Jose at ang mga batang ito. Nakatulong akong magtayo ng isang pamanang tatagal hindi lang ng 100 taon, kundi habang buhay. Sa puso at isipan ng susunod na henerasyon. Ang bansang ito, na dati kong hinusgahan bilang magulo at paurong, ay ang pinakamaunlad na lugar na aking nakita. Dahil ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa matataas na gusali o malalapad na kalsada, kundi sa laki ng puso ng mga mamamayan nito. Ang Pilipinas, kasama ang kanyang diwa ng bayanihan, ang kanyang katatagan sa gitna ng bagyo, at ang kanyang kakayahang lumikha ng isang bagay na napakaganda mula sa pinakasimpleng mga bagay, ay isang himala. Ito ang pinakadakilang bansa sa buong mundo. Kaya sa inyong lahat na nakikinig, hayaan ninyong iwan ko kayo ng isang tanong. Minsan ba sa buhay ninyo, may isang bagay na hinusgahan ninyo agad? Para lang matuklasan na sa likod nito ay may nakatagong isang magandang kwento. Isang aral. Isang himala. Huwag nating hayaang takpan ng ating mga sariling paniniwala ang posibilidad na matuto mula sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Dahil minsan, ang pinakamahalagang aral sa buhay ay matatagpuan sa pinakasimpleng apa ng dirty ice cream. Have you ever had a similar experience? Share your story in the comments below. Don't forget to like and subscribe to the channel for more stories that change the way we see the world. Maraming salamat po.